Ano tayo? Excited tayo sa Christmas. Pero yun nga, ang Christmas, tatandaan natin, palatandaan siya na habang nagki-Christmas, nagpapasko, nagpapalit yung taon, ano siya, symbol siya o palatandaan siya na malapit na nating makita si Lord. 'Di ba? Malapit na nating makasama si Lord. Ang ano lang, ang galing lang how triumphant, amazing and victorious nung nasaksihan ko kanina. Si Lord lang nakakaalam kung imagination o vision ba 'yon. Hindi ko alam kasi ang ganda nung bagsakan nung yung transition yung papunta yung you came from heaven. Tapos parang nung biglang tumugtog yon, as in nakita ko si Jesus nasa clouds, tapos lahat ng darkness, nag-scatter, tapos biglang litaw siya. Tapos parang naisip ko doon, yun yung talagang dapat na blessed hope na lagi nating tatandaan, kasi kapag dumating na si Jesus, tapos lahat ng problema natin. Amen? Tapos lahat ng problema ng Pilipinas, ng kung ano-anong mga iniisip nyo, di ba? And yun nga, yun yung katotohanan na talagang dapat we love the blessed appearing of our Lord Jesus Christ. Amen? Ayan, kaya sigaw ako ng sigaw kanina sa likod kasi nasaksihan ko yun. Hindi ko naman iniisip, wala naman akong videos na napanood lately. Yun lang, parang napakita lang sa akin ni Lord yung senaryo kapag dumating na talaga siya. Amen? Kaya are you excited? Ayan, sana excited tayo. And hindi ko na kayo isa-isahin pa kung ano yung mga nababalitaan nyo lately. Pero alam ko, through your testimonies, di ba, yung mga sinasabi pa lang ng mga kabataan natin dito, si Angelica nga, nung OPM, di ba, may mga na prayer request siyang bigla. Kasi alam naman natin, kahit nga kami, nag-deactivate kami ng Facebook tsaka Instagram, may YouTube pa rin kasi kami, di ba? Na-update pa rin kami sa mga nangyayari nga sa Pilipinas. Tapos kung hindi ka nga, syempre, kung hindi ka Christian, kung hindi ka nagbabasa ng Bible, manggigigil ka talaga. Maasar ka talaga kasi doon mo makikita na ang yaman naman pala talaga ng Pilipinas. Meron naman talaga tayong mga budget sa mga bagay-bagay, di ba? Nasa bulsa lang ng iilang mga tao lang. Pero yun nga, kinukwento ko to sa inyo para hindi na kayo manggigil at magwelga sa labas. Ayan, kundi sasabihin ko ito sa inyo para maging malinaw ang isip natin, bukas ang ating mga mata at ang ating tenga sa mga katotohanan na nasa paligid natin. Di ba? Kaya ang title ng message natin ngayon ay tungkol sa Seeing the Crisis and Hearing the Call. Tapos ang subtitle niya is A Call from Apathy to Action. Ano ibig sabihin ng apathy? Di ba? Pag sinabing apathy, walang pake. Di ba? Hindi ko alam kung ano eh. Hindi, pero, kasi minsan naririnig ko si Pete, apathy, yung kinakantang ganun. Pero ngayon, hindi na. Di ba? Kasi may naringgan lang siguro siya na kapitbahay. Tapos, apathy. Parang ganun. So, tapos nung, yung narinig niya yan, na uulit-ulit niya. Pero yun nga, ang natin dito, ang objective ng sermon na ito ay sa magmula sa walang pake to, di ba, may gagawin na, okay? Kaya nga dito sa introduction natin, kapag daw nagbukas ka ng news ngayon, tapos gumamit ka ng Facebook, tapos sino dito nagbabasa pa rin ng dyaryo? Ayan, syempre yung mga matatanda, di ba? Ang dami-dami, di ba, natin na mababasa. Kaya nga minsan, nagiging sangkap pa yun, o yun nga, instrumento para tayo ay malungkot, ma-depress, at kung ano-ano pang maramdaman. Nung nakaraan lang, itong week, nag-chat sa akin yung lola ko sa sukat, tapos nagulat nga ako sa chat niya, kasi hindi naman normally na nag-chat yon sa akin. Pero ang tanong niya, sabi niya, Pastor, Apo, ano ba, ikaw ba bilang pastor, nade-depress ka din? Parang biglang napaisip na ako na baka kasi siya, nade-depress na rin siya. Sabi ko, minsan po, pero pinaglalabanan. Kasi yun, nag-open na siya rin nga daw, nade-depress siya. Pero sabi ko nga sa kanya, although nararamdaman natin yon, meron pa rin namang way, di ba, para matanggal yon, maalis yon, and that is through the Word of God, tsaka sa pagpupuri kay Lord. And kapag ikaw nga kasi bombarded ka ng mga detalye, ng mga balita ngayon, malulungkot ka talaga at madedepress. Di ba? Kasi mababasa mo dyan na yung mga kabataan, di ba, lulong na sa bisyo at teknolohiya.
Meron daw mga tumataas, 'di ba, ang kaso ng hiwalayan and broken families. Tapos yung corruption sa gobyerno, mababasa mo parang normal na lang. Tapos yung mga tao mas interesado sa pera, sa kalayawan at sa sarili kaysa sa Diyos. Kaya kapag nagbabasa ka nga ng news ngayon, kailangan mas, kung kunwari 30 minutes kang nasa news, dapat mas malakas o mas marami yung basahin mo sa good news, di ba? Sa Bible, para matabunan lahat ng mga bad news na narinig o nabasa mo. Pero kanina, habang nagbabasa si Gabi, anong napansin nyo? Sa Isaiah 59. Di ba? Parang yung Isaiah 59, kala mo dyaryo na. Kala mo yun na yung mga nangyayari ngayon, di ba? For example, yung Isaiah 59:14. Tingnan nyo to ha. Sabi, yan ang dahilan kung bakit hindi pa pinarurusahan ng Diyos ang ating mga kaaway at hindi pa niya tayo binibigyan ng tagumpay na may katuwiran sapagkat hindi na matagpuan ang katotohanan kahit saan. At ang mga tao ay hindi na mapagkakatiwalaan. Grabe, no? Kala mo, sa panahon natin ngayon, kala mo ito na yung dyaryo. Diba? Kaya nga kapag daw nagbabasa ka ng Bible, updated ka talaga sa mensahe ng Diyos at kahit nga sa nangyayari sa buong mundo. Tapos sabi pa ng 2 Timothy, dinagdag naman ni Paul, sa 3 verse 1, tandaan mo ito, magiging mahirap ang mga huling araw. Tapos ito yung MBB version. Ito naman yung ang salita ng Diyos version. Sabi, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan. Di ba? Yung isang version, magiging mahirap daw. Itong version na to, o translation, panahon naman ng kaguluhan. Di ba? Parang kapag naiisip, gaganong ka na, di ba? Maloloka na ako sa iyo. Di ba? Parang ganon. Pero, tatandaan natin na although darkness, yung bumabalot, di ba, sa mundo, o sa lugar, di ba, natin, ay tatandaan natin, lagi pa rin may pag-asa sa Panginoon. Kaya nga, what a comfort, what an encouragement, yung nakita ko kanina, di ba? Pero nga, may tanong dito. Ang tanong, kung nangyayari yung mga ganyan, ano ang mga dapat gawin ng mga anak ng Diyos, di ba? Sasabihin mo nga sa katabi mo, anak ka ba ng Diyos? Ayan. So, kung anak ka ng Diyos, tatanungin mo kung ano yung dapat mong gawin. Una, magrereklamo ka lang ba? For example, of all ng mga naririnig mo, nababalitaan mo, anong gagawin mo? Magrereklamo ka ba? O magtatago at sumabay na lang sa agos? Diba? Yung parang play safe, wala ka na lang gagawin, sasabay ka na lang sa agos. O kaya naman, pangatlo, pwede mong gawin to. Tumugon sa tawag ng Diyos para magdala ng pagbabago. Or in English, maging agent of change. Diba? Kaya nawa, I pray, diba, na sa umagang ito, hipuin tayo ni Lord, yung mga puso natin, na maging agent of change tayo, di ba? Na tayo yung magsisimula ng mga pagbabago sa ating bansa o sa ating bayan, o kahit wag na tayong lumayo, kahit sa pamilya. Kasi di ba minsan, halimbawa, ang pamilya, sugarol, ang pamilya, dakdak ng dakdak. Ikaw na naririnig mo to, pwede kang magdala ng pagbabago. Ikaw na naririnig mo to, pwedeng ngayon, di ba? Pag uwi mo ng bahay, baguhin mo. Di ba, yung atmosphere sa bahay. Kasi tatandaan, laging may pag-asa. Kapag maniniwala ka lang, laging merong pag-asa. Pero ngayon, ano ba ang matutunghayan, ma-evaluate natin sa passage na ito? Number 1, yung passage ng Isaiah 59, 1-14, ay makikita nyo yung society in trouble. Di ba? Makikita natin na ang society o lipunan talaga nasa kaguluhan. Diba? In trouble talaga. At wag na tayong lumayo, kahit sa bansa natin, may ganyan. Diba? For example nga, kapag daw sinearch mo kung sino daw yung mga corrupt, diba, na bansa, nakakahiyaman, diba? Pero kasama ang Pilipinas doon, diba? Kaya yun, we need to pray about that, diba? Kaya kinakailangan mabago ito. Pero mamaya, may mga ipapaliwanag ako, paano natin mababago ang ating bansa, diba? Imposible man sa inyong kaisipan, pero posible yan. Diba? Sabi ng 2 Timothy 3, 1-5, sabi, dapat mong malaman na sa mga huling araw ay darating ang mga panahon ng kaguluhan, sapagkat ang mga tao ay magiging maibigin sa sarili, maibigin sa salapi, palalo, ibig sabihin ng palalo, diba? Parang ma-pride, diba? Mapagmataas, mapagsamantala, suwail sa magulang, walang utang na loob at lapastangan sa Diyos. Grabe, no? Sabi, sila'y walang pagmamahal,
sa kapwa, walang habag, mapanirang puri, walang pagpipigil sa sarili, marahas at walang pagpapahalaga sa mabuti. Sila'y magiging mga taksil, padalos-dalos, mayayabang, maibigin sa kalayawan, sa halip na maibigin sa Diyos. Verse 5, sila'y may anyo ng pagiging makadiyos, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan nito sa kanilang pamumuhay. Iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. Laging sinasabi ni Pastor Bong Saking dyan sa sila'y may anyo ng pagiging makadiyos. Yun nga, di ba, parang for example sa atin nga, we claim, di ba, na tayo ay Christian nation. Di ba? Kumbaga, kasi majority sa atin naniniwala naman talaga kay Jesus. Kaso lang, ang kailangan nating gawin, i-prove natin na talagang tayo ay mga Kristiyano. Tayo ay mga naniniwala talaga kay Jesus. Kasi most of the time, di ba, sa mga ugali pa lang natin, sa paraan natin ng pagsasalita, sa mga conversation natin, di ba, lumalagpak na yung mga pagiging Christian natin. Again, ano yung mga sinasabi sa verse na yan? Ito daw, una, nagiging lovers of self daw yung mga tao. Paano mong makikita ngayon yan sa kapanahunan natin? Yun nga, yung mga social media culture, di ba, ng selfie, tapos ako muna, ako palagi. One of the reason bakit nga hininto ko muna o nag-pause muna ako sa Facebook, kasi meron din akong narinig na preaching na kapag daw lagi kang naka-focus sa cellphone mo, diyan ka lang nakatingin. Pero yung outside, yung realidad, yung reality, hindi mo makita. Di ba? For example, masyado ka lang nabababad sa entertainment, pero hindi mo nakikita yung mga taong dapat tutulungan mo. Sa bahay naman, when it comes sa bahay, games ka ng games dyan, o kaya naman, yun nga, kumbaga parang nakikipag-battle ka dun sa games, pero hindi mo nakikita yung totoong battle na meron dun sa pamilya mo. Diba? Kaya nga, diba, sinasabi ni Pastor Vlad Sabchuk na kailangan mag-engage tayo dun sa totoong battle. Sa totoo lang. Diba? Real talk, kumbaga. Diba? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, yung totoo. Diba? So, wag tayong masyado sa bumabad sa cellphone. Kailangan makita natin yung realidad. Pangalawa naman, yung mga lovers of money. Salamat sa Panginoon kasi lately, binubunyag natin yan dito sa pulpito, 'di ba? Ang mga sugal, lahat ng mga scam, 'di ba? Kasi kinakailangan may maligtas talaga ng mga tao doon. And gulat kasi 'di ba nung linggo, tinapik ni Ate Mer yung tungkol sa kasakiman, yung tungkol sa pagsusugal. Kinabukasan may nag-chat sa akin, sabi niya, "Pastor, patulong naman. Hindi ko na talaga kaya na makawala dito sa sugal na 'to." Sabi niya, tapos yung profile pic niya, pinaltan niya na ng parang lubid na yung magpapakamatay na siya. Sabi kong ganun, kaya pala nililid kami ni Lord na ganun talaga yung i-preach nowadays. Kasi ang dami talagang nalululong sa ganun. Tapos yun nga, ang nirereklamo ng mga tao, lalong-lalo na yung mga sugal na yon, ini-endorso pa ng mga artista. Diba? Kaya parang kami naman na nakikita namin tong katotohanan na to, hindi pwedeng manahimik lang kami, di ba? Na hindi namin sabihin yung bagay na to. Kasi maraming ililigtas tong mensahe na to. Na kapag nalulung ka dyan, delikado ka, di ba? Kaya kinakailangan talaga na marami sa atin mag-take na ng action, di ba? Iwasan na yung bagay na yon. Tapos kung meron tayong mga pamilya, kapatid, kaibigan, kumari, kumpadre, na alam mong lulung doon, di ba? Maawa ka sa kanya, sabihan mo siya na dapat magbago siya, di ba? At magpatulong siya sa Panginoon. And sabi nga, ang sugal is addiction, na hindi mo siya mapaglalabanan ng sarili mo lang. Kailangan mo talaga ng tulong ng Panginoon. And for those, di ba, na hindi pa rin makawala doon, itry kasi natin si Jesus. Subukan natin si Jesus. Di ba? I-clear ko lang ang sarili ko. Hindi si pastor, hindi ang kung sino mang counselor, hindi man kung sinong tao ang makakatulong sa atin. Oo, they can be used by God, pero talagang si Jesus ang true deliverer. Tumawag ka sa Kanya. Kung itetestify ko yung kinuwento ni Ate Mer kagabi sa akin, bago kami matulog, yung tungkol sa Muslim, ay grabe. Yung parang, kailangan pala ipag-pray natin yung mga Muslim na, kasi yung parang 12 years old pa lang sila, or 8, pinapakasal na sila doon sa mga 40 years old na matatanda na lalaki. Then pagdating nila ng 12 taon, doon na, kumbaga parang aanakan na sila nung matanda na yon. Tapos kapag anakan na sila, magdadala na naman ng 12 years old na babae, ganun pa rin. Kaya nga yung Muslim na yun na 12 years old,
parang mahal niya naman yung baby, pero napapatanong siya, kung may Diyos talaga, kung totoo ang Diyos, bakit nangyayari sa akin to? Parang ganon. Kaya, kumbaga parang, basta, to make the long story short, yung nagkaroon lang kasi siya ng access doon sa cellphone ng, ng asawa niya, then nanood siya ng YouTube, tapos yung mga testimony, ng Muslim, na nakalaya, tapos nakilala si Jesus, tapos nalaman niya yung pangalang Jesus. Tapos nung sinabi niya, yung pangalang Jesus, yun nga, Jesus, kung totoo ka man, magpakita ka naman sa akin. Wala siyang nakita na physical form, pero nung nanaginip siya, napanaginipan niya yung sarili niya na nasa isang kumunoy, tapos inabot siya ni Jesus. Tapos after nun, nag-flood daw talaga yung peace sa kanya. Pumayapa siya, di ba? Hindi niya daw maintindihan yung nararamdaman niya. Pero after nun, parang pakiramdam niya, linis na linis siya. Di ba? Kaya tayo, sa mga buhay natin, sa mga bagay na nahihirapan tayo, try Jesus. Tawagin kasi natin si Jesus. Wag si pastor, wag si kung sino, 'di ba, na counselor o kung sino-sino. Tawagin natin si Jesus, 'di ba? And also, yun nga kailangan natin ibunyag yan, yung mga scam, corruption, sugal, and instant gratification. And hindi namin tinataas yung mga sarili namin, pero kasi lately lang, 'di ba? Kahit yung mga ABCI, yung mga intercessors for the Philippines, ina-encourage nila na ipag-pray na matanggal yung pogo sa Pilipinas, matanggal lahat ng mga kasino, maipasara lahat. Pero praise God, 'di ba? Sa mga nitong mga nakaraan nangyayari yung bagay na 'yon. Kaya minsan may mga pagkakataon na parang feeling nyo ang gulo sa Pilipinas, pero the Lord is exposing kasi, 'di ba? Yung mga kasalanan, and kailangan matuwid kasi 'yon, yung bagay na 'yon. Kasi in order na maging blessed ang Pilipinas, kailangan mawala muna. Parang sa bahay, 'di ba? Para maging maayos yung bahay, anong dapat nyong gawin? Linisin. 'Di ba? Alisin ang mga dapat alisin ang mga kalat. Ganun din sa buhay, sa pamilya, sa Pilipinas. Amen. Kaya iboto. Kaya 'di ba, tawagin natin si Jesus. And also, yung without love, nagiging violente, 'di ba? May mga murders and lack of compassion. 'Di ba? Yung nangyayari. Kaya nawa, 'di ba, dito sa atin, sa buhay po natin, hindi naman natin, minsan nararanasan natin yung mga ganyan, pero wag tayong magduel, wag tayong tumulad diyan. And sabi nga, para daw ang lipunan nga daw ay parang prutas, 'di ba? Na yun nga, napansin niyo 'yon, kapag yung prutas na bulok nilagay mo sa maayos, ano mangyayari doon sa mga maayos? Di mahawa, mabubulok din, di ba? So ganon, kasi sa lipunan natin, kapag hindi natin dinil yung nakakapagbulok sa atin, di ba? Lahat tayo madadamay. Kaya kinakailangan meron tayong gawin. Again, from apathy to action. Di ba? Kaya ngayong umaga na to, a-action talaga tayo. And pangalawa na mapapansin natin, sa Isaiah 59, tinutukoy doon na ang lahat ng ito ay merong spiritual root. Ibig sabihin, merong ugat. Na bakit nangyayari ang lahat ng to? Bakit may mga kaguluhan? Bakit may mga kasalanan? Bakit may mga ganito't ganyan? Kasi may spiritual root. At sabi, ang tunay next natin na ugat ng krisis ay hindi lang politika, edukasyon o kahirapan. Ito ay kasalanan. Kaya, for example, imagine niyo na lang kung sino-sino na ang naging mayor natin. Sino-sino na ang naging presidente natin. Pang-ilan na yung mga yan. Pero meron bang nakasolve talaga ng problema ng tao? Wala. Kasi ang pinaka-problema ng tao ay sa puso, ang kasalanan. Kaya maaalala niyo yung kasabihan ni Warren Wiersbe, the heart of the problem is the problem of the heart. Okay? Ulitin niyo ha. Ulit ka natin. The heart of the problem is the problem of the heart. So ang problema talaga, ang puso talaga ng problema ay problema ng puso. Huwag kayo malito. Diba? Yung problema talaga sa puso. Kaya bago mo, bago ka magwelga dyan, o bago ka magreklamo dyan, talagang dapat, ang kailangan natin, i-target natin yung puso. Amen? Amen. Diba? Kaya nga, nitong August, tinuruan kami ni Lord. Tinuruan din ako ni Lord. Kasi diba si Dr. Olocoya ba? Sa kanya natin natutunan yung target prayer. Ang ginawa ko nitong August, target preaching tsaka target people. So may tatlong
TP ako. Target prayer, target preaching, target people. Di ba? Kaya kapag halimbawang may problema, di ba, sa bagay na to, ita-target natin na ito yung imemensahe talaga. Di ba? And yun nga, sabi nga dito sa Isaiah 59:2, sabi, but your iniquities have separated you from your God. Ang sinasabi nga dyan, ang nagpapalayo sa atin ay ang mga kasalanan natin. And kapag ang isang tao o bansa ay tumalikod sa Diyos, mawawala ang direksyon at moral compass. Yan, nagagaya kasi ko kay Just tumalikad. Yan. Sabi ko kasi sa kanya nung parang Thursday dito, sabi ko, Just pag-pray mo nga ako. Tapos nagulat lang ako kasi, Lord, pagpalain niyo po si Pastor sa mga calling niya. Tapos pagpalain niyo po, Lord, yung calling niya, yung calling. Sabi ko, anong calling? Calling. Calling. Diba? Masyado. Social. Diba? So, kaya, ganun ang nangyayari. And ang sample nga niyan ay yung Israelita. Na kapag ang Israelita ay sumuway sa Diyos, ano nangyayari? Diba? Nawawalan sila ng blessing. Kung ano-ano yung mga nangyayari sa buhay nila, napaparusahan sila, diba? Delubyo at trahedya ang kapalit. Pero kapag naman ang mga Israelita lumapit sa Diyos, ano nangyayari? Inaayos ng Diyos ang buhay nila. Napapagpala sila. Amen? Diba? So, dapat tayo rin. Kaya nga, in order na maayos ang lipunan natin, kailangan maayos din ang puso natin. Diba? Kailangan ng pure heart sa mga buhay po natin. Okay? And then sa pangatlo naman, ano ang kailangan natin matandaan dito? Na tayo bilang church, may responsibility tayo. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, tayo to. Ayan. Diba? Tayo to at ikaw yan. And sabi nga, hindi daw aksidente, next natin, yung picture, na tayo ay tinawag na asin at ilaw ng sanlibutan. Di ba? Nung si Jesus ay naririto, pinaliwanag niya, kayong mga tagasunod ko, kayo ay mga asin at ilaw ng sanlibutan. Ha? Asin? Di ba? Parang kung bago ka palang asin. Ang alat nun na. Parang, hindi naman ako maalat, maasim naman ako. Di ba? Parang pwedeng ganun yung sabihin ng mga disciple, liwanag, light of this world. Paano yun, di ba? Pero yun nga, ang sinasabi dito, mamaya, papaliwanag natin. Sabi ng Matthew 5:13-16, kayo ang asin ng sangkatauhan, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, paano pa ito mapapaalat muli? Hindi ba wala na itong kabuluhan, kundi ang itapon at tapakan ng mga tao? 14, kayo ang ilaw ng sanlibutan. Ang isang lungsod na nakatayo sa ibabaw ng burol ay hindi maitatago. Walang taong nagsisindi ng ilaw at pagkatapos ay inilalagay iyon sa ilalim ng banga. Sa halip, inilalagay iyon sa talagang patungan upang matanglawan ang lahat ng nasa bahay. 16, gayon din naman, dapat ninyong paliwanagin ang inyong ilaw sa harap ng mga tao upang makita nila ang inyong mabubuting gawa at papurihan ang inyong Ama na nasa langit. So, nagets nyo yung pinupunto ni Jesus dito bilang salt and light of this world. Kailangan nating magpaalat and also kailangan nating magpaliwanag. Kasi ang tawag doon, pangunahin na, use ng asin ay to preserve. Tama? Noong unang panahon, kasi wala pang ref noon, di ba? Para mag-preserve sila ng pagkain o karne, ginagamitan o nilalagyan nila ng asin. Di ba? Kaya tumatagal ang buhay. Tumatagal na hindi nabubulok yung isang karne. Di ba? Sabi, kapag may asin, hindi agad nabubulok ang karne. Ganon din sa lipunan. Kung may Kristiyano, hindi agad mabubulok ang lipunan. Kaya kung mapapansin nyo, kung nag-Bible panorama kayo, kailan babagsak ang lubos na galit ng Diyos? Di ba? Pag nag-rapture na. Tama? Pag si Jesus dumating na dito at kinuha na lahat ng Kristiyano, na-rapture na in a twinkling of an eye, ano na mangyayari? Ibubuhos ng Diyos yung kanyang galit. And di ba? Pag binasa niyo yung Revelation, grabe talaga yung mangyayari. Lindol, trahedya, tidal wave, di ba? Sabay-sabay. Yung mga bulkan magsasabugan, di ba? At kapag wala na yung mga Kristiyano dito, automatic, wala na kasing magpe-pray. Wala nang magiging kagaya nito. Nagsishare ng Word of God. Lahat panay kasamaan na ang gagawin. Kaya naman, ang galit ng Diyos, ibubuhos niya na talaga. Nagets nyo? Pero dahil meron pang mga Kristiyano sa panahon natin ngayon, ang
kailangan nating gawin is to preserve our lipunan. Di ba? Amen? For example na lang, sa Senado, buti na lang, may mga Joel Villanueva. Di ba? Sa mga mayors, buti na lang merong mga Vico Soto. Naintindihan? Kasi sila yung mga lumalaban, di ba? Kapag kunwari mali yung mga ipapasang batas, sasalungkatin ni Joel Villanueva yan. Tapos sasabihin niya sa tatay niya, kay Eddie Villanueva, pa, mag-send ka ng maraming mga mensahe sa mga pastor tsaka mga bishop. Sabihin mo, ipag-pray na huwag pumasa to. Di ba? Kasi merong mga light of this world and salt, di ba? Doon sa Senado. Di ba? Sa Kongreso, meron din. Nandun si Presnedi. Di ba? Kaya nawa, tayo nga bilang mga Kristiyano, merong mga asin at ilaw sa MNHS. Merong asin at ilaw sa BDO, sa Metrobank, sa Philinvest. Di ba? May asin at ilaw sa mga eskwelahan, sa mga kumpanya. May asin at ilaw sa Lyceum, sa Lakeview. Di ba? Doon sa sa San Pedro. Di ba? Kumbaga dapat, kumbaga parang tayo yung mag-preserve sa ating lipunan. At ano namang ginagawa ng light? Sabi, ang light daw ay nagre-reveal. Sabi, ang ilaw ay nagpapakita ng totoo. Tayo ang nagdadala ng katotohanan at pag-asa. And alam nyo, ang katotohanan, bibihira na lang yan, di ba, marinig. Di ba? Tulad ngayon, di ba, kaya naman sa panahon ngayon, sasabi, ay, ang ganda mo, kahit di naman. Hindi, joke lang. Di ba, yung mga hindi talaga katotohanan. Hindi, pero yun nga, yung katotohanan, kapag sinabi yan, di ba, talagang ma-expose ang lahat. Kaya dapat, bilang ilaw ng mundo na to, tayo yung magsabi ng katotohanan. And alam natin, di ba, na si Jesus yung katotohanan. Jesus is the way, the truth, and the life. Di ba? Kaya tayo bilang salt and light of this world, kailangan natin talagang may gawin. Naalala niyo yung tinapik natin na si Nehemiah? Sabi, si Nehemiah, hindi lang siya umiyak sa pagkawasak ng Jerusalem. Siya ay nanalangin at kumilos para maging muling maitayo ang pader. Amen po? Kaya sabi mo nga sa katabi mo, kilos tayo. Kilos tayo. Isa pa, yung buhay na buhay, kilos tayo. In Jesus' name. Diba? Kasi kagaya ng mga nakikita natin sa lipunan, kung hahayaan lang natin, diba, sabi ni Robert Slardon, what we ignore will dominate. Diba? Sinasabi niya talagang ganon. What we ignore today will dominate. Na medyo talsik yung Diba? Kaya pagka tayo, may pinapabayaan tayo, dadami yung pinapabayaan natin. Si Charles Spurgeon naman, ito naman ang kanyang version. Sabi, to cease to fight is to be overcome. Again, to cease to fight is to be overcome. Pag tumigil kang lumaban, ay matatalo ka. Di ba? And ako, dinidiinan ko to ngayon. Kasi, bakit? Maraming mga Kristiyano ang napagod ng lumaban. Hear me and hear me well. Listen very carefully. Ang napagod ng lumaban. Di ba? Yung parang hinayaan na lang nila na lungkot, depresyon, drama, ay i-overcome sila. Pero di ba, tatandaan natin, we need to fight. Di ba? We need to fight. Kapag may mga nararamdaman at nararanasan ka, hindi pwede yan. Di ba? Noong mga nakaraan, di nyo alam, pinaglalaban ko din ng church. Pinaglalaban ko ang pamilya. Di ba? Kasi nababalitaan natin, di ba? Si si ganyan, mga aso ba kami dito? Di ba? Talagang pag kami nangyayari sa Pilipinas, ay dapat lumabang ka, kailangan mag-pray ka. Di ba? Tapos magdala ka ng prutas, maglaga-laga ka ng mga dahon-dahon dyan. Ipainom mo sa mga, ganon ng ganon. Di ba? Hindi pwedeng pabayaan natin. Amen? Di ba? Kapag may mga nababalitaan kayo, may virus, may bacteria, may monkeypox, dapat ipag-pray natin. Hindi yung, hindi, na lang natin, i-welcome natin yan. Hindi pwede. Di ba? Sabi mo sa katabi mo, we are here to fight. Di ba? Sabi ng Bible, malinaw na malinaw yan. Di ba? Merong spiritual warfare na tinatawag. Kailangan labanan natin yan. Di ba? Kaya minsan may mga pagkakataon sa buhay natin na talagang maging Nehemiah tayo. Makita natin ang problema, manalangin tayo, tapos pagkatapos lumaban tayo. Amen? Amen. Di ba? A friendly reminder. Di ba? Kaya dito, ano ang mga dapat nating action? So ito na yon.
i-ano na natin, run through. Number 1, return to God personally. Yan. Sa pagbabago ng lipunan, kailangan individual din at personal. Ikaw din mismo. Diba? Huwag kang kumanta dyan ng, yung tawag doon, yung kinakanta ni Jamie Rivera. Yung Heal Our Land. Lord, heal our land. Father, heal our land. Diba? Pero yun nga, bago... Heal Our Nation pala kasi yung atin. Ayan. So, yung Heal Our Nation, bago mo gawin yon, ikaw mismo, magsisi ka. Diba? Sa kasalanan mo, magsisi tayo sa kasalanan natin. Sabi, repent from hidden sins, kasi bakit? Revival starts in us. Minsan, may mga, parang, kunwari, si Lester Samral kasi masyado siyang bunyagan sa ganta, diba? Yung parang, mayroon kasi siyang pastor na, parang, nakasama sa bangka ba yun? O yung pastor na yon parang laging down, laging ganon. Tapos ang laging bungad ng niya, mga prayer niya, Lord, patawarin mo kasi sa mga kasalanan namin. Araw-araw yun, nabibingi na si Lester Samral. Sabi niya, may kasalanan ka ba talagang ginagawa? Sabi niya ganon. May tinatago ka bang kasalanan? Sabi niya, I'm sick and tired of your prayers. Parang ganon. Panay ka na lang ganyan-ganyan. Down na down ka. Sige, sabihin mo kasalanan mo, ganyan-ganyan. Diba? Kasi parang sinasabi niya na tayo, bilang Kristiyano, we are to live victoriously. Yung parang, alam niyo yung talagang pagka tiningnan ka, alam mo yung vibrant, yung buhay na buhay. Yung talagang pinatawad ng Diyos. Diba? Yung talagang tinubos ng Diyos. Binigyan ng buhay. Diba? May pag-asa. Diba? At kagalakan. Diba? Hindi yung... Diba? Kung kaharap nyo si Lester Samral talaga, ako medyo, medium pa. Siya, kaya nga pag nilagay niyo sa Lester Samral, sa panahon natin ngayon, si Smith Wigglesworth, iba ba siya? Talaga, bubulihin siya sila ng mga tao kasi they are extraordinary, hindi sila normal mangusap. Pero totoo. Diba? Na parang oo nga naman, ikaw ba, yung mga dito, yung mahilig sumimangot dito, yung totoo, may kasalanan ba kayo na ginagawa? Diba? Hidden na kasalanan. Ang gawin nyo para umangat ang buhay nyo, magsisi kayo sa kasalanan. Talikuran natin yung mga kasalanan. Diba? Tapos tanggapin natin yung pagpapatawad ng Diyos, then move on, move forward. Diba? Kasi ako din ganun. Diba? Bilang pastor, parang ganun din ako. I'm sick and tired sa mga nagsasabi, pagod. Diba? Antok. Ganyan na lang araw-araw, ganyan na lang linggo-linggo. Diba? Kung may tinatago kang kasalanan, confess it right now, right away. Then, pagtanggapin mo yung pagpapatawad ng Panginoon, then move on. Kasi gusto ng Panginoon, magtagumpay ka, maging victorious ka, umasenso ka, pagpalain ka, sumaya ka, sumagana yung pamilya mo, di ba? Ma-ready ka sa rapture. Kaya umayos ka. Di ba? Hindi kita pinapagalitan dito, I'm telling you the truth. Di ba? Kasi ang nagpapadown sa mga tao, kasalanan. Ang nagpapasimangot sa kanila, kasalanan. Pero Jesus came, di ba, not to condemn us, but to save us. John 3:16-17. I make myself clear, hindi ako galit. Galit ako sa mga pagmumuka na laging ang hahaba. Di ba? Tama po, galit talaga ako sa mga, lalapit ka sa Diyos, ganyan ang mukha mo. Enter His gates, lagi na lang, paulit-ulit na lang. Kaya umayos ka, ayusin mo upo mo, ayusin mo yung tayo mo, ayusin mo yung paglilingkod mo. Di ba? Kasi you are served a mighty God. You are serving a mighty God, a powerful God. Di ba? King of kings and Lord of lords. Amen? Amen. Amen. Di ba? Alam niyo yung holy anger? Talaga, ganun kasi. Di ba? Yung parang, ano ba? Ano bang gagawin sa'yo? Binibikan at lahat. Di ba? Pinakita na sa'yo lahat ng kabutihan, ni-rebuke, kinomfort, in-encourage. Ano pa? Naintindihan? Amen? Di ba? Amen? Kaya minsan, pag-pray nyo yun, Lord, i-deliver mo ang puso ko. I-deliver mo ang kamay ko. I-deliver mo ang isip ko. Tapos panghuli, i-deliver mo rin ang mukha ko. Kasi minsan, kahit ang muka, kailangan ng deliverance.
Amen? Kaya minsan, pag gano'n ang mukha, hindi ko na lang nilalapitan. Kasi baka mamaya, ako pa ang ako pa mapahiya. Di ba? O, ano mo naman tong offering bag? Sige po. Kaya ang gagawin ko, doon na lang ako sa masaya. Mag-uutos. Di ba? Pakanta ka. Sige po. Ay, sige, next week, wag ka, siya na. Di ba? Kaya, pag humaharap tayo sa Diyos, ayusin ang muka. Di ba? Ngayon, gusto niyo ba mag-altar call tayo? Deliverance ng muka? Para pagkatapos, di ba? Ang saya na ng lahat. Amen? Amen! 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 Hallelujah! Di ba? Kasi, sobrang halaga ng muka. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ang mukha mo. Sabi mo, kaya ayusin mo. Ayusin mo. Okay? Yan. Di ba? Kasi ako, gusto ko, sumaya ang lahat. Ang pamilya, ang church. Si mama at si papa, ayaw niyan. Kaya kapag may napapatira sa amin, ang unang dinidil talaga, mukha. Bakit? Kasi kahit anong sagwa ng mukha mo, basta't ngingiti ka, ay gaganda ka. Popogi ka. Hindi mo kailangan maglagay ng semento dyan. Kailangan mo lang sumimangot, mag-smile, at ayusin ang mukha. Isipin ang mga positive things. Di ba si Ami Perez, nung nakaraan, pinanood ko yung vlog nila ni Ami Austria at saka ni Ami Perez. Ngayon si Ami Perez pala, dumating yung time, parang nalumpo siya. Now, hindi siya makatayo. Tapos, ang sabi niya kay Ami Austria, alam mo nung mga time na yun, na hindi ako makatayo, pagkatapos na gumaling ako doon, araw-araw pinagpapasalamatan ko ang Panginoon sa legs ko, tsaka sa paa ko. Kasi doon ko nakita na ganun pala ka halaga yung paa. Di ba? Na-realize niya nung nawalan siya ng yung na-paralyze. Di ba? And ilan sa atin, yung nalilimutang ngumiti, sumaya, magpasalamat, sa lahat ng mga bagay na hindi mo napapansin at hindi mo nakikita. Igalaw mo nga yung kamay mo. Di ba? Nasabi mo na ba, praise God sa kamay? Praise God sa paa. Galaw mo nga. Nasabi mo na ba, praise God sa paa? Di ba? Yung mga balakang, ikembot mo nga. Kembot! Di ba? Nasabi mo na bang praise God sa sa bewang? Di ba? Kasi kung wala kang bewang, ka? Ay manananggal ka. Di ba? Kaya magpasalamat ka sa lahat. Amen? Di ba? Sa siko, sa baba, sa noo, lahat. Pagpasalamat. Amen? Amen. Di ba? Salamat sa Diyos. And pangalawa naman, ito na, pray earnestly for the nation. Sabi, 2 Chronicles 7:14, humbling ourselves and interceding. Kasi kailangan ni Lord na i-expose ang mga corruption, di ba? Kasi kailangan na ng Pilipinas na yumaman. Amen? Gusto niyo yumaman? Taas kamay. Alam naman ng lahat yon. Na si Ate Deb nasa Belgium siya, di ba? Madalas talaga nagsasend siya sa GC namin na ganito yung Belgium, ganito yung nasa likod ng bahay namin. Pumunta kami sa ganito. Alam niyo ba yung bakery doon? Bakery lang, ha? Akala mo nasa ka? Nasa Coffee Project. Bakery, ha? Wow, social. Di ba? Bakery lang yun na normal. And iniisip nyo, ay pwede naman pala maging ganun sa Pilipinas. Di ba? Ang trend sa ibang bansa, pag sumakay ka, hindi na ako mag-iisip ng joke. Pag sumakay na, ang bilis, dumating sa paroroonan mo. Yung trend dito, bukas ka pa makakarating. Di ba? O ginagawa pa. Di ba? Kaya pagka, kunwari, naisip mo, minsan pag kunwari nagtatravel kayo, pumupunta sa ibang bansa, wag lang tayo mainggit sa mga nakikita natin sa ibang bansa o sa mga picture. Kundi ipag-pray natin, Lord, maging ganito po ang Pilipinas. Amen? Kasi yung Korea, alam niyo bakit ang yaman ng Korea din? Yung leader kasi nila, nung panahon, nalimutan ko yung panahon na yun na ang yaman-yaman ng Pilipinas, lumuhod yon sa Luneta Park. Lumuhod ng gano'n, Panginoon, Diyo! Gumaganon siya. Sabi niya,
kung gaano kayaman yung Pilipinas, ganun mo kaming pagpalain. Diba? O diba, ang South Korea ngayon, ang yaman. Kasi nung dumating siya sa Pilipinas, oo, na-inspire siya, na ano siya, pero nag-pray siya. Na Lord, ganito rin yung gawin mo sa amin sa Korea, di ba? Kaya tayo, ganun yung gawin natin. Ipanalangin natin yung Pilipinas. Huwag tayong magreklamo, ang tagal naman ng pila sa PL Moon. Di ba? Pag-pray natin, Lord, bumilis na po in Jesus' name. Di ba? Ang tagal naman ng ano sa MNH, di ba? Talagang mag-pray tayo. Amen? Amen. Then number 3, immerse yourself in God's Word. Di ba? So, we don't get deceived by the lies of the world. Sabi nga, before we change the world, we must first change ourselves. Di ba? Through what? Through the reading of the Word of God. Kasi kapag nagbabasa ka ng Bible, nahuhugasan yung isip mo. Yung dating madumi, bastos, 'di ba? Negative na pag-iisip, kapag ikaw ay nagbasa ng Bible, talagang mare-renew 'yan. 'Di ba? Talagang i-cleanse ka ng Word of God. And then pang-apat, live holy and distinct lives. Sabi, huwag makiayon sa sistema ng mundo. Sa Romans 12 verse 2 yan, nilinaw yan ng mga taga-Roma. Kaya kinakailangan tayo nga, maging iba tayo. Makita yung distinction ng Christian at hindi. Okay? Now, for example, ganito sa room nyo, di ba? Nauso talaga ang kopyahan. Nakakatawa kasi after nung deliverance natin ng prayer meeting, may nagtatestimony sa akin na na-deliver siya sa mga hindi dapat, ganyan. Tapos after nun, ang tataas daw ng mga grades niya na nakuha, 'di ba? Kumbaga may breakthrough after ng deliverance, 'di ba? So kaya tayo, parang yun nga ang gusto ng Panginoon sa atin, maiba tayo. Tapos kung sa workplace, 'di ba, nagdadayaan, pero ikaw hindi. Okay? Sa mga kapitbahay nagchichismisan, dapat ikaw hindi. Amen? So live holy and distinct lives. Kasi kung makikiblend tayo, kung makikiayon tayo sa takbo ng mundong ito, ano pa yung kaibahan natin? Paano makikita ng mundo na tayo ay mga Christian? Paano silang maniniwala? And yun nga yung sekreto, di ba? Paano sasama na sa atin ang pamilya at kapatid natin? Paano? Kapag may nakikita na sa ating pagbabago. Di ba? Hinugasan pati yung kapitbahay, Hinugasan yung pinggan, Di ba? Yung nilabhan lahat ng damit natin. Iba na talaga to. Diba? Tapos pag sumasagot, pinopo na ako at opo Ay, talaga naman totoo na tong Christian tong anak ko. Naintindihan? Amen? Diba? Hindi na pang-addict yung sounds hindi na pang-addict yung music Talagang pang-worship na. Diba? Kasi yun nga, umamin kayo, may mga time pang-addict yung tinutugtog sa bahay. Diba? Kapag parang yung mga ganon, diba? Ngayon, Lord, I live to work. Sarap na mamuhay sa bahay, diba? Amen? Diba? At pwede nating umpisahan yon sa pamamagitan natin. Number 5, ito makinig po sa mga magulang naman, model godly living at home. Ayan. Sabi, parents, discipling children, showing Christ in family. Kaya nga, natuwa ko sa testimony ni Miko dito. Sabi ko sa kanya, dapat tinuloy mo yung iyak mo. Diba? Na nagkakaroon na daw sila ng bonding time. And I strongly encourage yon. Diba? Yung bagay na yon na i-limit natin lahat ng mga social media natin, diba? Pag sa cellphone, and ituon natin yung time natin sa pagdi-disciple ng anak. Natuwa rin ako kasi nung nakaraan, nandun na si Amari sa kids room, di ba? Tapos nakaluhod siyang ganon. Di ba? Kaya kasi kinakailangan, kaya nga ako, hindi na kami masyadong, for example, sa mga anak, may anak dito na anliliit pa, hindi namin kayo masyadong di ba? Yung parang, yung pinapanggigil kasi, pinapanggigil. Yung parang pinupush sa mga bagay-bagay kasi nga, yung anak nyo ngayon, yan yung talagang dapat i-disciple ninyo. 'Di ba? For example din, yung mga kapatid, may mga kapatid dito, hindi laging all the time parang isisisi nyo kay Teacher Tin naman Teacher Bea naman Ang unang magdi-disciple sa kanila, walang iba kundi tayo, yung mga nasa bahay.
Kaya nawa, di ba, sa mga tatay natin dyan, sa mga nanay natin dyan, pag nagtanong ang anak natin, Daddy, sino si Abraham? Ay, itanong mo doon sa Sunday school teacher mo. Di ba? Dapat ikaw mismo, alam na alam mo, yan si Abraham, ganito siya. Ito yung mga ginawa niya, ito yung ambag niya sa Bible, ganyan-ganyan. Di ba? Para pag tinanong tayo, pag tayo ay, di ba, pag yung mga anak natin lumaki na, handa na sila na harapin. Di ba? Kaya nga, si Vico Soto na naman, masasabi ko na naman dito kasi, di ba, yung parang laking Sunday school nga siya, di ba? Tapos tinuturuan pa siya ni Connie Reyes. Kaya nung naging mayor siya, maraming nagko-compliment sa kanya, di ba? Nagsasabi pinupuri siya na anti-corrupt nga siya. Kaya nga tayo dito, para mabago natin ang lipunan, umpisahan natin sa bahay. Kasi what if yung anak mo, susunod na congresswoman? Di ba? Kunwari si Amari, Congresswoman Amari pala siya kung hindi pa dadating si Lord. Di naturuan na siya, hindi siya mangungurap. Di ba? Tapos si Faith ang mayor, si Isaiah ang kapitan. Di ba? Yung parang nagtulungan ng mga babies natin dito. Di ba? Ngayon, makikita natin, ang Muntinlupa, anti-corrupt. Di ba? Kasi na-train. Di ba? Tapos pag in-interview, laking sendalite yan. Tuwan-tuwa tayo. Di ba? Tama? Amen? Kaya i-model ang godly living at home. Amen? Simulan natin. At kung kayo naman, yung mga dapat i-disciple, magpa-disciple kayo. Amen? And may tatamaan na naman sa sasabihin ko. Kapag nagdi-discipleship, umattend kayo. Diba? Magpa-disciple kayo. Kapag may mga youth care group, ganyan, attenan natin. Huwag nating isipin na, alam ko na yan, ganyan naman yan, ganito naman, diba? Ang sabi ni Ate Mer, diba? Pagka tinatanong mo kung kailan matatapos ang Bible study, hanggang mamatay ka. Diba? Yung parang pag may mga nagtatanong, Pastor, kailan po matatapos Bible study natin? Hanggang mamatay ka. Diba? Kasi totoo naman talaga, hindi natatapos ang pag-aaral ng Bible. Diba? Ang utak natin, para lang yung communion cup. Tapos ang kadakilaan, kapangyarihan, kalawakan ng Diyos, parang Pacific Ocean. Ngayon, pag nilagay mo doon yung communion cup, makikita mo pa ba yung communion cup? Hindi na. Kaya wag mong ipagmalaki, di ba, na alam mo na ang lahat. Si Jesus, Alpha and Omega siya. Beginning and the end. Wala ka pa dito na buhay na siya. Di ba? Kaya anong alam mo? Di ba? Sa mga mga feeling entitled, anong alam mo? Di ba? Chinat GPT mo lang yan. Di ba? Ginemini mo lang yan. Di ba? Pero si Lord, ang dami niyang alam. Di ba? Pero again, don't get me wrong, wag mo niyo akong ma-misinterpret, hindi ko po kayo dinadown, kundi china-challenge ko kayo na mas lalong pag-aralan ang Bible. Amen? Sasabihin mo nga sa katabi mo, sali tayo. Ayan. And then pang-anim, 'di ba? Speak the truth with love. Yan, huwag matakot magsabi ng tama kahit unpopular. 'Di ba? Na panood nyo ba yung video sa Reels na merong professor, tapos sabi niya doon sa estudyante niya, lumabas ka sa kwarto na to. I don't want to see your face anymore. Bakit po? Maayos po ako, nagpapasa po ako ng assignment. Basta, I don't want to see your face anymore. Labas! Sabing ganon. Tapos, biglang yung mga estudyante napatigil. Tapos, tinanong niya, what is the essence of the law? Sabi nung teacher, sabi ng mga estudyante, justice. Tapos sabi niya, just ba yung ginawa ko? Sabi nila, hindi po. Ba't hindi kayo nagsalita nung pinalabas ko yung kaklase nyo? Diba? And there are times, ganun daw tayo. Hindi tayo magsasalita hanggat hindi tayo involved. Tama? Kaya kinakailangan tayo, kahit hindi popular, kahit lahat ng mga tao nagsasabi ng 2 plus 2 equals 5, dapat sabihin mo yung tama. 2 plus 2 equals 4, ma'am. 2 plus 2, yan po ang totoo. 2 plus 2 equals 4. Pag balik-baliktarin mo pa, 4 pa rin ang sasagot dyan. Diba? Ang lalabas dyan. Amen? Ganon dapat. Speak the truth with love. Halimbawa, sasabihin ng mga tao ngayon, ay ito, love affair lang to. Hindi sabi ng Bible, adultery yan. May asawa ka na, gumising ka. Diba? O sasabihin ni Roberto, in love lang ako. Uy, tumigil ka. Kay Bandolf ka in love. Diba? Parehas kayong lalaki. Diba? Kaya
sabi nga dito, speak the truth in love. Ibig sabihin, sasabihan mo yung kasama mo, yung kaibigan mo, yung pamilya mo ng katotohanan, pero may pag-ibig. Amen? Ano sabi ni Warren Wiersbe? Love without truth is hypocrisy. Hypocrisy. Hypocrisy without truth is brutality. Ay, mali. Ano pala? Truth without love is brutality. Love without truth is hypocrisy. Kaya dapat, kailangan yan parehas. Love tsaka truth. Okay? Pangpito, engage in your community. Ayan, sabi nga dyan, volunteer, help the poor, get involved in positive initiatives. Halimbawa nga, yung mga pag-mission Sunday natin na gagawin na natin monthly, by faith, in Jesus' name, by the grace of God, di ba? Kailangan pala, pag yung mga initiatives na yon, nagbo-volunteer tayo. Di ba? Kasi bakit? Hindi naman natin kailangan necessarily or in essence na yumaman agad. Kahit ganyan pa yung katayuan mo sa buhay, pwede kang tumulong. Amen? Hindi yung mali yung katwiran na, tsaka na ako tutulong pag mayaman na ako, mali. Kung ano yung kalagayan mo ngayon, pwede kang tumulong. Sabi nga daw, ang compassion, mercy in action. Tapos ang sabi ng Bible, kapag daw yung faith natin, walang action, our faith is dead. Diba? Kaya kung naniniwala ka sa Panginoon, sinasabi mong nasa iyo si Jesus, ipamuhay mo. Prove it. And then pangwalo, second to the last, disciple others. Ayan, so para solusyonan natin na nangyayari sa lipunan, mag-disciple tayo. Mentor young people, share the gospel in school or workplace. Kaya sabi nga dito, di ba, tinatawagan tayo ng Panginoon na magbalik sa one-to-one ulit at saka sa mga discipleship na next week by faith mai-discuss ulit natin. Tungkol naman yun sa discipleship kasi I strongly believe na talagang malaki ang magiging impact ng discipleship kung gusto natin mabago yung community tsaka yung church, di ba? Yung one-to-one ulit. Sabi nga ni Vlad Sabchuk, delikado daw ang deliverance na walang discipleship. Kasi pagkatapos mong ma-deliver, pwede kang bumalik sa dati mong kasalanan. Pero pag na-deliverance ka, tapos nag-discipleship ka, tuloy-tuloy ang victory. Diba? Kaya dapat mag-disciple po tayo. And si Ami Perez, ang tumutok pala sa kanya ay si Melissa De Leon. Diba? Sabi niya talaga ang term niya, tumutok sa akin yan. Diba? And tayo, all of us here, diba? Nandito tayo kasi bakit? May someone na pumansin sa atin, nagbigay sa atin ng atensyon, nag-hi sa atin, nagbigay pahalaga, nag-one-to-one sa atin, di ba? At inalala tayo. Amen? At kung ano yung mga ginawa sa inyo during the time, di ba na alam niyo yan, naintindihan? Di ba? Gawin nyo rin sa iba. Amen? Amen? Kaya, for example, kayo, sino nag-one-to-one sa inyo? Di ba meron? Di ba? Ang partida na lang kung, ang tanong na lang kung tapos na ba o hindi. Pero kailangan by faith sa 2025, kaya nga I encourage, di ba, na lahat ng mga magwa-one-to-one ngayon, ipasa nyo sa GC o kaya sa akin. Para na-encourage tayo na, ay, may one-to-one pala weekly na nagaganap. Di ba? Ay, may natatapos pala. Di ba? Kaysa yun nga, yung parang kaya nga, ito yung realidad. Kasi nung nakaraan, may nagsasabi na, Pastor, okay lang kaya na magdagdag tayo ng ganito, magdagdag tayo ng ganyan. Sabi ko, teka, ang isipin muna natin ngayon, mag-evangelize tsaka mag-disciple. Kasi pag nagposisyon tayo ng mga tao natin dyan, tapos hindi na naman malalim, hindi na naman tapos sa one-to-one, cycle lang, mawawala lang, bibitawan lang yung ministry na yan. Kaya ang dapat i-priority natin, discipleship talaga and one-to-one. Nang sa gayon, ilagay mo man siya dyan, hanggang rapture nandyan siya. Hanggang rapture faithful siya. Amen? Hindi yung lagay kayo ng lagay dyan, pero hindi naman nadi-disciple. Diba? Amen. Diba? So, discipleship and one-to-one. Okay? Kaya, we need to see people as God sees them. Kailangan makita natin sila na kung paano silang makita ng Panginoon. And number 9, last na po ito, be excellent in your work or business. Kung nagbi-business ka, maging tapat ka. Huwag ka mandaya. Diba? Kung talagang 90 pesos yan, 90 pesos. Diba? Huwag mo nang anuhin. Kung ito, 5 kilo to, 5 kilo talaga. Diba? Tapos sa trabaho naman, diba, talagang maging excellent. Kapag sinabing,
8 to 5, 8 to 5. Diba? Pero yun nga, ang pag-pray din talaga natin ngayon, kasi nadadama ko naman talaga yon sa lahat po ng mga nagtatrabaho. Kasi may nabasa ako na panood, na yung mga trabaho ngayon is modern slavery na parang ang nangyayari, yung alam niyo yun, kinuha na yung oras ng tao. 'Di ba? Magmula from sunrise to sunset, nandun sila sa trabaho while napapabayaan nila yung mga anak nila, 'di ba? And family nila. Parang ang nagiging konsepto, hindi ka kakain pag hindi ka nagtrabaho. So modern slavery, 'di ba? Kaya ipag-pray natin na nawa dumating pa rin yung time na yung tama, yung parang kapag uwian na ganyan, 'di ba? Kapag kung ano talaga yung compensation na para sa kanila, ibigay, ganyan. Naintindihan? Amen? Tapos, syempre, tayo naman bilang Christian, bigay natin yung best natin. Amen? So, marami tayong mga example ng ganyan. Sila Colgate, sila Hershey's, di ba, na naging excellent sa pagtatrabaho at pagbibusiness kay Lord. Amen? So, tapos na tayo. In conclusion, merong kwento ng tungkol sa starfish. Tapos kasi sa isang lugar, mayroong nangyaring bagyo. Tapos anong nangyari, maraming mga libo-libong starfish yung inanod sa dalampasigan ba tawag doon? Sa dalampasigan. Ngayon anong nangyari, may nakakita na lalaki na matanda na. Tapos habang tinitignan niya yung mga starfish, kasi yung mga starfish na yon, di ba, inanod sila. Tapos namamatay na sila sa init ng araw. Tapos yung lalaki na yon, nakakita siya ng bata, isa-isa niyang dinadampot yung starfish, tapos hinahagi sa dagat. Parang ganon. Tapos sabi nung lalaki na yon, uy, iho, anong ginagawa mo? It will not make a difference, sabi niyang ganon. Hindi mo mababago yung parang kwento ng mga starfish na to. Mamamatay talaga sila. Samantalang ang ginawa ng batang lalaki, tinitigan niya lang yung starfish na nasa kamay niya, tapos binato niya sa dagat, tapos sabi niya doon sa matanda, yung starfish na yon nagbago ang buhay magmula ngayon. 'Di ba? So anong lesson ng kwento natin? Kahit pa isa-isa, kahit pa unti-unti, yung mga good things na ginagawa natin, kahit hindi buong Pilipinas ang saklaw ng kinikilusan mo ngayon, di ba? Tatandaan mo, may impact pa rin yan. Di ba? It can make a difference. Amen? Amen? Nagigets? Di ba? Kaya dapat, yun nga, huwag tayong mawalan ng pake sa ating lipunan, sa ating bayan, sa ating church, sa ating pamilya. Mag-take action tayo. Okay? And last na lang, ito yung iiwan ko sa inyo. Ano ang kailangan para talagang mabago ang lipunan? 3 lang. Una, kailangan ng renewed mind. Kailangan mabago itong isip na to. Diba? Hindi lang tayo basta kasi Pilipino, anak tayo ng Diyos. Mabago yan. Through the Word of God, diba? Through worship, through prayer. Pangalawa, kailangan ng renewed mind. Pangalawa, compassionate heart. Na kailangan, lahat ng mga nakikita natin, yung mga nakikita natin dyan, magkaroon tayo ng awa at saka habag sa kanila. Diba? Tulungan natin sila. Okay? So, compassionate heart. And pangatlo, active hands. Aktibong mga kamay na umaabot, tumutulong sa mga tao kung kinakailangan, at nagre-reach sa kanila para ilapit sa Panginoon. Amen? Diba? So, sasali ka? Sasali ka? Amen. So, sige, let's pray. Aming Ama, Diyos na buhay, kami po